Donald Trump nagpalipad na raw ng ballistic missile bilang isang babala sa China. Bansang China, totoo bang pabagsak na? Talagang magiging mainit ang bangayan ng US at ng China dahil sa mga nangyayari ngayon. Nais din ipagtanggol ni Trump ang mga maliliit na bansa sa pinag-aagawang teritoryo sa Asia na konektado sa sinasabing 9-dash line ng China. Bansang China hindi natutuwa sa mga plano ni Trump at lalo pang naghahanda para pagtibayin ang pinaglalabang teritoryo. Ito ba ang simula ng pagbabago sa matagal ng issue na kinakaharap ng Pilipinas o mas lalo lang magkakagulo? Plano ni Trump kontra China, yan ang ating alamin. Ilang linggo pa lang elected si Donald Trump bilang bagong presidente ng Amerika ay tila nagkakaintan agad ang US at ang China. Ang unang plano ni Trump ayon sa kanyang pahayag ay pigilan ang China na maghari sa ekonomiya. Ang China naman ay hindi na natutuwa. And I'm doing the same thing with China. We're going to tariff the hell out of them. Ito ang matinding sinabi ni Trump sa kanyang speech kamakailan lang. Papataasin niya ang tarif o taripa ng China. Paraan niya ito para bumagsak ang ekonomiya ng China. Ano bang ibig sabihin ng tarif o ng taripa? Ito ay karagdagang buwis na ipinapatong sa mga produktong ipinapasok o inilalabas sa isang bansa. At plano ni Trump na hindi lang basta karagdagang buwis ang ipapatong, kung hindi sobra-sobrang buwis na aabot sa 60% o higit pa sa 100% na buwis. Kaya naman, ang mga negosyanteng bansa sa loob ng US kabilang na ang China ay siguradong mahihirapang magpataas ng benta o ng kita kung ganito ang mangyayari. China ang #1 importer at exporter ng mga produkto sa US. Kaya kung sakaling maisasakatuparan ang sobra-sobrang buwis ay mahihirapan talagang magpalago ng negosyo ang China sa teritoryo ng Amerika. Tila ba malaking dagok ito sa China dahil ayon sa datos ay US din ang #1 customer ng China pagdating sa mga semiconductor, piyesa ng mga sasakyan, mga construction materials at mga naglalakihang makina. Pero bakit nga ba ekonomiya ang inaatake ni Trump? Ito ay dahil sa law of country's wealth. Nagpapatunay na ang isang bansang malago ang ekonomiya ay may katumbas na malaking impluwensya at makapangyarihang depensa. Ibig sabihin, kung masihina ang selling power ng China, ay masihina rin ang buying power nito at kalaunay hihina ang militar. Napabalita nitong taon lang din na hindi na maganda ang takbo ng ekonomiya ng China. Naglabasan ang mga video ng mga pagsasara ng mga negosyo sa bansa, video ng mga taong natanggal sa trabaho, at pagka-bankrupt ng mga bangko. Hirap na sila sa kasalukuyan at ngayong nanalo pa si Trump ay talagang mas mahihirapan pa sa mga susunod. Tila ba Trump 2.0 ang mangyayari sa kanila? 2.0 na to mga kapantas, pangalawang beses na. Dati na kasing nanalo si Trump at talagang marami na siyang ipinatupad noon na hindi pabor sa China. Layunin ni Trump na wakasan ang paghahari ng China sa ekonomiya dahil naniniwala siya na ang China ang isa sa pinakamalaking kompetensya pagdating sa negosyo. Kaakibat nito, nais din ni Trump na palaguin ang negosyong lokal o mga produkto na galing at gawa mismo sa loob ng Amerika para ang US citizens na mismo ang makinabang sa demand at supply. We will hire American, buy American, build American, grow American, and show the whole world that the American dream is back. Ngayong nanalo na si Trump, ipagtatanggol pa rin ba tayo ng Amerika laban sa China na nangaagaw ng teritoryo? Ang sagot ay, oo. Kahit sino pa ang umupong presidente ng Amerika ay kasama na talaga sa obligasyon nila na ipagtanggol ang mga maliliit na bansa na kabilang sa United Nations. Kasama sa napagkasunduan na gagawin lahat ng Amerika, kasama na rin ang mga bansang miyembro nito na mapanatili ang kapayapaan sa buong mundo. Nakakatawang malaman na miyembro din pala ang China ng United Nations pero hindi ito sumusunod sa Law of the Sea. Ayon sa International Maritime Law ay hindi totoo ang 9-dash line na pinaglalaban ng China. Pero nakakalungkot makita na napakalawak na ng nasasakop nilang teritoryo, hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa mga karatig bansa. Tinayuan na nila ang mga ito ng military base kung saan malaya silang pinakikinabangan ang yamang dagat na hindi naman sila ang nagmamay-ari.
Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi magkasundo ang Amerika at ang China. Ang pagpapalawak kasi ng China ng teritoryo ay may katumbas na karagdagang natural na supply gaya na lang ng mga isda, langis, krudo at mga yamang mineral. Kapag nagtamasa sila ng sobra-sobrang supply ay maaari itong maging factor na ikayaman ng bansa at ang isang mayamang bansa ay maaring magkaroon ng malakas na impluwensya sa militar. Hindi gusto ng Amerika ang pambubuli ng China noon pa man. Dapat nila itong pigilan dahil kapag wala silang ginawa ay baka tuluyan na tayong masakop. Kaya naman, todo effort ang Amerika ngayon na pagyamanin ang sariling bansa para kahit papaano ay masolusyonan ang matagal ng issue. Pero, napaisip ka na rin ba kung bakit ayaw bitawan ng Amerika ang issue laban sa West Philippine Sea? Kung tutusin ay napakalayo nila at pwedeng huwag na lang mangialam sa issue. Sadya bang matulungin sila o may sarili silang interest? Ang 9-dash line na ito na kiniklaim ng China ay napaka-importante para sa lahat ng bansang nakapalibot dito. Dahil ito ang pangunahin at pinakamadaling ruta ng kalakalan sa buong Asya. Dito dumaraan ang maliliit at malalaking barko para sa pag-i-import ng krudo at langis papuntang China. Ibig sabihin, sa oras ng digmaan ay kailangan nila itong karagatan na ito para tuloy-tuloy pa rin ang kanilang supply. Kung sakaling mawala ng akses ang China sa rutang ito at tuluyang nasakop ng Amerika ay talagang ikababagsak ng China. Ayaw itong mangyari ng China kaya buong lakas nilang binabantayan ang rutang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpapalawak sila ng nasasakupan sa parteng ito. Kahit pa ilang beses nang nanalo ang Pilipinas at iba pang karatig bansa sa mga international court laban sa China. Sa totoo lang, hindi lang Pilipinas ang nagrereklamo. Lahat ng nasasagasaan ng 9-dash line ng China ay patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan. Kaya naman ikinatutuwa ng ilan nang manalo na si Trump dahil unti-unti niya nang makokontra ang bansang China. Naalala niyo pa ba ang cellphone brand na ito? Ito ang Huawei, China brand. Ipinagbawal ito sa Amerika dahil sa pangamba sa seguridad ng mga gumagamit nito. Ang kumpanyang Huawei ay konektado sa gobyerno ng China na hinihinalang may akses sa impormasyon o activity ng mga gumagamit ng brand ng cellphone na ito. Hindi rin suportado ng Google ang Huawei dahil may mga features daw ito na hindi pasado sa terms and conditions nila. Kung ang Android ay may Play Store, ang Apple ay may App Store. Ang Huawei naman ay gumawa ng sarili na tinawag na App Gallery. Ang tanong, ipinagbabawal ba ito sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi. Pero may mga telecommunication companies na lumalayo sa cellphone brand na ito. Ngayon dito naman tayo sa importanteng tanong. Totoo ba na nagpalipad na si Trump ng ballistic missile bilang babala sa China? Ang sagot ay hindi. Fake news ito. May mga ibang content creators na nagpapakalat ng bagay na ito. Tandaan, bago tayo maniwala ay dapat double check muna natin yung mga source kung reliable ba. Siguraduhin nakafollow ka kay Mr. Pantas para iwas fake news. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.